Alam nyo po ba na ito pong si Senator Bato de la Rosa talagang patuloy yung paghahanap po sa kanya ng ating mga otoridad. At dito nga mga kababayan, kanina meron pong isang bahay sa Angeles City, Pampanga ang di umano'y pinagtataguan daw nitong si Senator Bato de la Rosa ang sinalakay ng CIDG at saka po ng NBI. So ngayon mga kababayan, sa kasamaang palad ay hindi po natagpuan dyan itong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon ito, pakinggan po natin. Benedict, nakita ba ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa sa naturang bahay? Magandang umaga, Ella. Walang nakitang Senator Ronald Bato de la Rosa ang mga tauhan ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group at maging ng National Bureau of Investigation. Bandang alas 6 kaninang umaga nang puntahan ng mga tauhan ng PNP, CIDG at NBI ang isang bahay sa Barangay Balibago, Angeles City, Pampanga. Base sa inisyal na impormasyon, pinaghihinalaan umano na nasa naturang bahay nagtatago si Senator de la Rosa. Samantala sa isang post sa social media, kinondena naman ni Attorney Israeli Totorion ang ginawa ng PNP, CIDG at NBI. Sa screenshot na ibinahagi ng abogado mula sa post ng may-ari ng sinalakay na bahay, sinasabi nito na tinatayang nasa 20 hanggang 30 tauhan ng CIDG at NBI. Alam niyo mga kababayan, ito para sa akin, hindi talaga basta-basta nila mahuhuli itong si Senator Bato kung hindi po nila gagalingan yung intelligence po nila. Gaya nga ng sabi ni Senator Ping Lacson mga kababayan, galingan ng PNP, galingan ng NBI, galingan ng CIDG, galingan ng Armed Forces of the Philippines kung tutulong sila at galingan nila pagdating po sa intelligence para po mahuli etong si Senator Bato. Kasi mga kababayan, kung puro ganito lang, wala po talaga mangyayari dyan. Malabo po talagang maaresto yung si Senator Bato de la Rosa. Bakit hindi nila gayanin o tularan yung ginawa ni Torre mga kababayan, ni General Torre? Na naging dahilan or naging daan para maaresto, eto pong si Kibulok mga kababayan, kahit pa nagtago sa ilalim ng lupa. Kaya nga para sa akin mga kababayan much better na sundin po nila yung payo ni Senator Ping Lacson. Nagalingan nila mga kababayan sa intelligence para mahuli eto pong si Senator Bato. So ngayon ituloy pa natin. NBI ang pumunta sa kanilang tahanan na wala umanong dalang search warrant. Nang tanungin ang may-ari ng mga otoridad, sagot umano ng mga ito na not necessary o hindi na umano ito kailangan. Ela, inamin naman ng may-ari ng bahay sa naturang post na kilala niya o malapit siya dito nga kay Senator Bato de la Rosa at maging dito kay suspended Senate Sergeant at Arms Head Mau Aplaska. Yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. So sa madalit salita mga kababayan, bigo ang PNP dahil nga wala silang at saka CIDG at NBI dahil wala po silang natagpuan mga kababayan na Bato de la Rosa dyan po sa may isang bahay sa may Angeles City, Pampanga. Dahil nga mga kababayan, para sa akin kasi much better nga natrabahuin po nila ito ng pailalim itong si Senator Bato para na sa ganun mahanap yung pinagtataguan ito. Kasi mga kababayan, aminin man natin or hindi, talaga may mga kapit pa rin sa PNP mga kababayan, eto pong si Senator Bato. At hindi may iwasan na siya po mga kababayan ay matimbrihan ng kanyang mga dating kabaro. So ngayon, ang isa pa dyan mga kababayan, kung medyo bad news yan, meron naman po tayo nakita na good news na kung saan mga kababayan, eto daw pong revocation ng mga armas ni Senator Ronald Bato de la Rosa aprobado na daw po mga kababayan ng PNP. Para kansilahin na itong lisensya ng mga armas ni Bato at the same time mga kababayan, i-revoke na po itong kanyang mga armas. So ngayon ito i-play po natin. Leia, kailan pinirmahan ang revocation at ano ang susunod na hakbang ng PNP? At ilan ba talaga ang baril ni Senator Bato? Yan. Ella, magandang tanghali sa iyo. Ang revocation ng license to own and possess firearms at firearms registration ni Senator Ronald Bato de la Rosa ay pinirmahan kahapon, May 26, 2026 ng pinuno ng Firearms and Explosives Office. Base sa record ng FEO, mayroong Type 5 na LSAP si Senator Bato. Ibig sabihin, maaari siyang magmay-ari ng 15 at higit pang armas o baril na kinukonsidera na siyang kolektor. Sa record din ng FEO, Ella,
Si Bato ay nagmamay-ari ng 117 mga baril. Grabe, no? Sulat ang PNP FEO sa Police Regional Office 11 para impormahan si Senator Bato kaugnay sa revocation. Ipinasusurrender kasi ng FEO ang mga baril ni Senator Bato sa pulisya sa lalong madaling panahon. Tama. Kaya ang revocation ng mga baril ni Bato ay bunsod ng pagiging co-conspirator nito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crime Against Humanity of Tsaka mga kababayan, hindi pwedeng humawak si Senator Bato ng napakaraming armas. Ganong siya po ay itinuturing na napugante at nagtatago po sa kamay ng batas. Kasi kung titingnan po talaga natin mga kababayan, etong si Senator Bato, malaki talaga ang posibilidad na manlaban yan. Sinasabi ng iba na malabo daw manlaban kasi duwag etong si Senator Bato, pero maliwanag mga kababayan na hindi po magpapahuli ng buhay etong si Senator Bato de la Rosa at hindi po siya magsusurrender at susuko. Kaya nga para sa akin mga kababayan, tama lang itong ginagawang hakbang na ito ng PNP na inaprobahan na nila yung pag-revoke nitong mga armas ni Senator Bato de la Rosa kasi nga baka magamit pa yan ni Senator Bato once na hulihin siya ng ating mga otoridad. Ano po, so ngayon ituloy pa natin. murder kaugnay sa war on drugs ng pamahalaan. Base sa Republic Act 10591 Section 4, hindi kwalipikadong magmay-ari ng baril ang isang individual na convicted o may pending criminal case na may parusang mahigit 2 taon. Tama. Ella? Alright, maraming salamat, Leia Ilagan. So ngayon, mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba habang patagal ng patagal, mukhang palabo ng palabo na mahuli na ito pong si Senator Bato. At saka kung titingnan din natin mga kababayan, ito nga yung isa sa pinaka nakakatawa. Ano po, nasa mga kamay na ni Secretary John B. Quirmulla noong mga nakaraang araw itong si Senator Bato de la Rosa, pero nakatakas pa, nakaalpas pa mga kababayan. At ngayon, may nakita tayong balita na kung saan mga kababayan, ayon po dito sa politiko, ito daw pong si PBBM mga kababayan, tila nawawala na or nauubusan na ng pasensya dito daw po kay dito daw po kay Secretary John B. Quirmulla dahil nga daw po sa pagtakas nitong si Senator Bato de la Rosa. So ngayon mga kababayan, ito po yung source natin ha, politiko pero ililipat po natin yan dito. Yan. So sabi po dito, basahin natin, wait lang, lakihan ko lang yan. Pamacho pero matamlay. Marcos reportedly losing patience with John B. Quirmulla after Bato de la Rosa's escape.